Bago tayo magsimula sa ating istorya, ay i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood giyon. Hindi alam ni Liana Sarmiento kung kailan eksaktong nagsimulang maging tahimik ang mundo niya. Para kasing kahit anong ingay ng kalsada sa Antipolo, busina ng tricycle, sigaw ng naglalako, kalabog ng mga bakal sa talyer sa tapat ng inuupahan, may isang tunog na nawala at hindi na bumalik. Boses ni Noel. Noong una, sinabi niya sa sarili niya na normal lang, na kapag namatayan ka, may mga araw na parang may mali sa hangin, parang may kulang sa sikat ng araw. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang pag-unawa niyang may klase ng pagkawala na hindi napupunan ng paglipas ng oras. Nagiging kasangkapan lang ang oras para mas malinaw mong makita kung gaano kalaki ang butas. Sa ibabaw ng aparador, nakatupi pa rin ang lumang jacket ni Noel, yung may maliit na logo ng delivery app na kupas na. Ayaw niyang galawin. Parang kapag hinawakan niya, aaminin niyang tuluyan ng wala. Sa salas, nakasya lang ang isang maliit na lamesa at 2 upuan. Nakaupo si Liana, hawak ang resibo ng ospital na parang papel na may sariling bigat. Nasa gilid ang anak nila, si Migo, 7 taong gulang, payat at mabilis mapagod. Nakayakap sa backpack na parang may itinatagong hiwaga. Ma, mahinang tawag ni Migo, parang takot mabasag ang katahimikan. Kakain na ba tayo? Napatingin si Liana sa orasan. 7:00 na ng gabi, pero walang laman ang kalan, at ang bigas nila, kung matatawag pang bigas ang natira, parang huling bituin sa langit, nag-iisa. Sandali lang anak, sagot niya. Pinipilit ngumiti. Magluluto tayo. Kahit lugaw muna. Okay lang yun ma. Mabilis sagot ni Migo. Masarap naman lugaw mo. Doon siya muntik maiyak. Hindi dahil sa lugaw, kundi dahil sa paraan ng bata magsalita. Parang matanda na. Parang natuto ng mag-adjust para hindi masaktan ng nanay niya. Sa mesa, nakakalat ang mga papel, notice ng lending, follow-up ng ospital, at sulat mula sa landlord na si Mang Aris. Ang pinaka-nakakainis, lahat sila may parehong tono, magbayad ka. Wala kaming pakialam kung paano. Nang marinig niya ang katok sa pinto, napakunot noo siya. Ang katok na yun, hindi yun katok ng kapitbahay na manghihiram ng toyo. Malakas, may kumpiyansa, may kasama pang buntong hininga na parang may daladalang reklamo. Pagbukas niya, bumungad ang babae na halos pareho ang hugis ng mukha kay Noel, pero ibang-iba ang init sa mata. Si Arlene Dizon, kapatid ng asawa niya, nakapulupot ang buhok at nakapamewang. Liana, bungad agad ni Arlene da parang walang panahon sa kumustahan. Kailan ka magpapadala? Ang tagal na, humigpit ang hawak ni Liana sa gilid ng pinto. Ano na naman yan, Ate Arlene? Ate pa ang tawag mo, kala mo hindi tayo magkakilala. Umismid si Arlene, may mga ginastos kami sa libing. Alam mo yon, kahit tapos na, may utang pa rin. At saka, linga-linga ito sa loob na parang inspeksyon. Ang laki-laki ng hospital bill. Kayo ang pamilya pero kami ang tumulong. Magkano ba dapat ambag ng asawa? Asawa ka. Hindi ko tinakbuhan yon, mahinang sagot ni Liana. Pero wala pa talaga. Nagtatry ako. Wala? Tumaas ang boses ni Arlene. Nagtatrabaho ka, di ba? Cashier ka dati. Ano, biglang wala? Baka naman may tinatago ka. Baka naman hindi ako may tinatago. Putol ni Liana. Mas matigas ang tono. At kung tutulong kayo, salamat. Pero kung maniningil kayo na parang negosyo ang libing, hindi ko alam kung anong gusto niyong marinig. Napatingin si Arlene kay Migo na nakasilip sa likod ni Liana. Oh, Migo, anak ka ni Noel. Sabihin mo sa nanay mo, magbayad na. Huwag siyang magpaka-api-api. Napaupo si Migo sa takot. Parang sinampal ng tingin. Huwag niyong idamay yung bata, mariing sabi ni Liana. Ate Arlene, umalis ka na. Bukas na lang. Humalakhak si Arlene pero walang tuwa. Bukas? Lagi na lang bukas. Kapag hindi ka nagbigay sa loob ng linggo, may paraan kami. Huwag mong ipagkamali na mabait kami. At umalis ito na parang siya ang may-ari ng bahay. Pagsara ng pinto, umupo si Liana sa sahig. Hinila si Migo palapit at niyakap. Amoy sabon na mumurahin ng buhok ng bata. Amoy pagod. Ma, galit ba si Tita Arlene? Bulong ni Migo. Hindi, mabilis sagot ni Liana. Naiinis lang, pero okay tayo. Hindi siya sigurado kung pinapaniwala niya ang anak niya o ang sarili niya. Kinabukasan, maaga siyang naglakad papunta sa maliit na diagnostic clinic sa kabilang kanto. May maliit na signboard, Aranas Diagnostic and Wellness. Sa loob, malamig ang aircon, amoy alkohol, at laging may tunog ng printer na naglalabas ng resulta. Si Dr. Celso Aranas, may edad na, laging may suot na relo na parang may sarili ring sahod. Tumingin sa kanya mula sa receptionist desk. Liana, late ka ng 5 minuto, sabi nito. Walang sigaw pero may diin. Pasensya na po, Doc, sagot ni Liana, yumuko. Pinaghandaan ko po si Migo. Dapat maaga ka. Alam mo naman, marami tayong pasyente. Opo,
Hindi niya masabi na wala na silang pamasahe, kaya naglakad siya ng halos 30 minuto. Hindi niya masabi na nagkasya na lang sila sa lugaw. Sa stockroom, habang nag-aayos siya ng mop at basahan, lumapit ang isang nurse aide na si Nini de la Cruz. Laging masigla ang boses. "Oy, Liana!" bulong ni Nini. "Kumusta? Nakita kita kahapon sa labas. Parang ang bigat ng dala mo." Ngumiti si Liana ng pilit. "Ayos lang, Nini. Normal lang." "Walang normal sa mukha mo," sabi ni Nini. "Halika mamaya, may natirang pandesal sa pantry. Huwag kang mahihiya." "Salamat," bulong ni Liana, at doon siya halos mabasag. Sa tanghali, dumating ang isa pang pasyente, matandang babae na hinihika. Habang nililinis ni Liana ang sahig sa hallway, narinig niyang nag-uusap si Dr. Celso at ang sekretary na si Marites. Iba ito, mas tahimik. "Yung bata ni Liana," sabi ni Dr. Celso, "may follow-up pa yun. Sabihin mo sa kanya, dapat magbayad kahit installment, hindi pwedeng puro diskwento." "Doc, mahirap po kasi," sagot ng sekretary. "Mag-isa na lang siya." "Maraming mahirap," sagot ni Dr. Celso, "pero hindi excuse para hindi magbayad." Nang marinig iyon, parang may humitpit sa dibdib ni Liana. Hindi dahil sa sakit ng salita, kundi dahil sa totoo ito. Sa mata ng mundo, pare-pareho kayong mahihirap. Walang pangalan, walang kwento. Utang lang. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang mag-asawang kapitbahay, si Mang Nestor at Aling Perla Yumul. Nasa labas, may maliit na bandehado ng gulay at 2 pirasong pritong isda. "Oh, Liana!" tawag ni Aling Perla, malambing. "Kumain na kayo? Dito muna, may sobra kami." "Ay naku, Aling Perla!" nahihiyang sagot ni Liana. "Ayoko pong..." "Wala nang ayoko-ayoko," singit ni Mang Nestor. Paos ang boses pero may lambing. "Kapag may bata, dapat may laman ng tiyan." Lumapit si Migo. Parang amoy pa lang ng pritong isda, gumaan ng mata. "Salamat po," sabi ni Liana, at naupo sila sa bangkong kahoy sa labas. Sa hapag, naroon din si Kagawad Tito Anansala, nakasando at may suot na cap, may hawak na kape. "Liana," bati ni Kagawad Tito, parang kaibigan. "Narinig ko ang nangyari sa inyo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Alam mo naman, barangay tayo. Pamilya tayo." "Salamat po," sagot ni Liana, maingat. Sumandal si Kagawad dito. "May mga programa tayo, solo parent assistance, relief kung gusto mo. Pero tumingin ito sa kanya, mabagal ang ngiti. Minsan, kailangan din natin ng cooperation. Alam mo yon?" Parang biglang lumamig ang hangin. "Cooperation po?" tanong ni Liana. "Kung may kailangan ako, sana maaasahan din kita," sagot nito, at tumawa ng konti, parang biro, pero hindi biro. Mabilis na sumingit si Aling Perla, parang sinasagib siya. "Ay Tito, wag mo nang guluhin, kumakain pa yung bata." "Oh, siya, sabi ni Tito, pero bago umalis, yumuko ito malapit kay Liana at bumulong. "Maganda ka pa rin kahit nagluluksa, wag mong kalimutan." Nang makaalis si Tito, napatingin si Liana kay Aling Perla. "Aling Perla." "Hayaan mo na," mahinang sabi ng matanda. "May mga tao talagang ganyan. Ingatan mo sarili mo ha, lalo na si Migo." Kinagabihan, dumating si Rica Magsino, best friend niya mula high school, mananahi sa palengke. Laging may dalang maliit na bag na puno ng sinulid at kwento. "Lian," sabi ni Rica pagpasok pa lang, "pinuntahan kita. Narinig ko kay Nini sa klinik, hirap na hirap ka na daw." Umupo sila sa mesa, habang si Migo ay nagdodrawing sa sahig. "Hindi ko na alam, Rica," umamin si Liane, basag ang boses. "Parang araw-araw may naniningil. Parang araw-araw may gustong kunin. Utang, pabor, kung ano-ano." Hinawakan ni Rica ang kamay niya. "Anong nangyari kay Noel bago siya na aksidente? May nabanggit ba?" Napatingin si Liana sa malayo. "Noong huling linggo niya, may araw na umuwi siya na parang may buhat na bato sa dibdib. Tahimik siya. Tapos bigla siya nagtanong kung may naiwan ba siyang ID dito sa bahay, kung may susi ba ako sa locker niya. Akala ko normal. May dala ba siyang pera? O sobre?
Tanong ni Rika, dahan-dahan. Napakunot noo si Liana, parang may napitik na memorya. May papel sa bulsa niya. Naalala ko nang ilalaba ko sana yung pantalon, may nakatupi. Akala ko resibo lang, pero kinuha niya agad. Sabi niya, "Huwag mo na yung pakialaman, Lian." "Kita mo?" sabi ni Rika, mas lumalim ang tingin. May kulang sa kwento. At si Arlene, hindi kanyang titigilan. Sa kabilang kwarto, biglang umubo si Migo. Mahina pero matagal. Napatingin si Liana at parang muling bumigat ang mundo niya. "Ang gusto ko lang," bulong niya kay Rika, "gumising araw-araw na hindi ako natatakot. Yung hindi ako nanliliit. Yung makakain si Migo ng maayos." Tumanggo si Rika. "Makakaraos ka, Lian. Pero kailangan hindi ka mag-isa. Kung may mangyari, tawagan mo ako." Sa gabing iyon, habang natutulog si Migo, tumayo si Liana sa tabi ng bintana. Sa labas, may ilaw ng poste na kumikislap, parang pagod na rin. Hinawakan niya ang lumang jacket ni Noel sa ibabaw ng aparador, at sa unang pagkakataon matapos ang leaving, pinilit niyang kausapin ang hangin. "Noel," bulong niya, halos walang tunog. "Kung may iniwan kang sagot, sana may paraan akong malaman, kasi hindi ko na kaya tong bigat mag-isa." Kinabukasan, nagising si Liana na parang may nakapatong na bato sa dibdib. Hindi siya halos nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang huling bulong niya sa bintana. Ang pangalan ni Noel na parang dasal na hindi niya alam kung kanino nakarating. Maaga siyang bumangon para maghanda kay Migo. Habang nagiinit siya ng kape na halos kulay tsaana sa sobrang tipid, napansin niyang tahimik ang bata. Nakaupo sa dulo ng kama, yakap ang backpack, nakatingin sa sahig. "Anak, okay ka lang?" tanong ni Liana, pilit na banayad. Tumanggo si Migo pero hindi tumingala. "Ma, si Tita Arlene babalik ba?" Napahinto si Liana sa paghalo ng asukal. "Hindi ko alam," sagot niya ng totoo. "Pero kahit bumalik, nandito ko. Hindi kanya pwedeng takutin." Dahan-dahang tumingin si Migo. "Ikaw ba, ma, natatakot ka?" Saglit na natahimik si Liana. Kung sasabihin niyang oo, baka mas matakot ang bata. Kung sasabihin niyang hindi, parang nagsisinungaling siya sa sarili niya. "Kabado lang," sabi niya sa huli nung ngumiti ng kaunti. "Pero kaya natin to. Kailangan lang nating maging maingat." Pag-alis ni Migo papunta sa paaralan, sinamahan niya hanggang kanto. Pagliko nila sa eskinita pabalik, bumungad ang pinto nila, at doon siya natigil. May puting sobre na nakasingit sa ilalim. Hindi ito malaki, hindi rin mukhang espesyal, pero malinis, parang bagong bili. At ang mas nakakakaba, wala itong pangalan, wala ring tatak ng kumpanya. Isang guhit lang ng sulat kamay sa harap, simpleng-simpleng tila hindi pinag-isipan, para sa pangangailangan. Namilog ang mata ni Liana. Una niyang naisip, baka sulat ito ni Noel. Baka may iniwan ng asawa niya. Pero paano? Paano magpapadalang patay? Pinulot niya ang sobre na parang upong. Dahan-dahan niyang binuksan. Hindi niya alam kung anong inaasahan niya. Litrato? Sulat? Huling mensahe? Pera. Hindi 100 o 500 lang. May mga tig-1,000. Maayos ang tiplop. Parang hinawakan ng taong sanay magbilang. Naupo siya sa sahig, nakasandal sa pinto, at napahawakan sa bibig para hindi siya mapahiyaw. Diyos ko, halos walang boses. Ang dami nito. Sapat para sa upa, para sa kaunting groceries, para sa check-up ni Migo. Sapat para huminga ang dibdib niya kahit 1 linggo. Pero sa likod ng ginhawang naramdaman, dumaloy ang takot. Dahil walang libreng biyaya sa mundo. Lalo na sa mundong pinagkakautangan siya ng ospital at ng mga taong hindi nauubusan ng singil. Nang pumasok siya sa klinik ng araw na iyon, nanginginig pa rin ang kamay niya. Pinilit niyang kumilos ng normal, magpunas ng sahig, magayos ng basurahan, magpalit ng tissue sa restroom, pero kahit anong gawin niya, pakiramdam niya may mata sa likod niya. "Liana." Tawag ni Nini habang nasa pantry sila. "Parang namumutla ka. Kumain ka ba?" "Kumain," sagot ni Liana pero halatang hindi kumbinsido kahit sarili niya.
Nilapitan siya ni Nini, nagbaba ng boses. May problema ba? Yung kapatid ng asawa mo bumabalik pa? Napasinghap si Liana. Hindi niya alam kung dapat niyang ikwento. Pero bago pa siya makapagdesisyon, biglang sumulpot ang boses ni Dr. Celso mula sa pintuan ng pantry. Liana, pagkatapos maglinis sa lab, dumaan ka sa opisina ko. Opo, Doc, sagot niya at bumalik ang kaba. Pagpasok niya sa opisina ni Dr. Celso, nakaayos sa mesang mga papel, results, billing at isa pang folder na pamilyar sa kanya, record ni Migo. Umupo ka, sabi ni Dr. Celso, hindi tumitingin. Umupo si Liana, nanginginig ang tuhod. Tungkol to sa follow-up ng anak mo, diretso ng doktor. Kailangan niya ng regular na check-up. May mga test na hindi pwedeng ipagpaliban. Naiintindihan mo? Opo, sagot ni Liana. Gagawin ko po ng paraan. Hindi sapat ang gagawin ko ng paraan kung lagi kang nahuhuli, sabi ni Dr. Celso. Tumingin siya sa mata ni Liana, malamig pero hindi naman bastos. Bilang tao, naiintindihan kita. Pero bilang may-ari, kailangan kong protektahan ng klinik. Alam ko po, mahinang sagot ni Liana. Pasensya na po. Saglit na tumahimik si Dr. Celso. May extra cleaning job dito tuwing Sabado ng gabi. Kung gusto mo, ikaw na. May dagdag bayad. Pero dapat maayos. Tumanggo si Liana parang may kumapit na konting pag-asa. Opo, salamat po. Pag-uwi niya kinagabihan, dala ang pagod, nagulat siya nang maabutan si Aling Vanji Lardisabal sa tapat ng tindahan, nakatungkod sa mesa at may hawak na pamaypay. Ito yung kapitbahay na laging may alam sa buhay ng lahat kahit hindi niya hinahanap. Oy, Liana! Sigaw ni Haling Vanji. Narinig ko may milagro daw sa bahay niyo? Nanlamig ang batok ni Liana. Ha? Anong milagro po? Kilala ko yung mga ganyan, sabi ni Aling Vanji nakangisi. May dumarating daw sa inyo tuwing linggo. Sabi ni Aling Perla may naririnig siyang kaluskos sa pinto niyo madaling araw. Napakapit si Liana sa strap ng bag niya. Hindi niya alam paano nalaman. Isang sobre pa lang pero kumalat na agad ang bulong, parang usok na hindi mo mapipigilan. Wala po yun, pilit niyang sabi. Ay, wag mo akong itanggi, sabi ni Aling Vanji mas lumapit. Sabi nila minumulto ka raw ng yumao mong asawa. Kasi mabait daw yun, kahit patay na, nagbibigay pa rin. Nang marinig ni Liana ang pangalan ni Noel sa bibig ng Marites, may dumaloy na galit at luntot sa kanya sabay. Hindi niya gustong gawing kwento si Noel sa kanto. Hindi niya gustong gawing aliwan ang pagdurusa nila. Magandang gabi po, sabi niya na lang at mabilis na naglakad pa uwi. Pagpasok niya, nadatnan niya si Rika sa loob. May hawak na supot ng tinapay. Lian, bungad ni Rika, kita ang kaba. May narinig ako. Totoo ba yung may dumarating daw na sobre? Naupo si Liana sa upuan at hinawakan ng ulo. Hindi ko alam, Rika. Hindi ko alam kung saan galing. Pero hinugot niya sa ilalim ng kabinet ang sobre, ipinakita. Ito, puno ng pera. Napamura si Rika ng pabulong. Grabe, magkano to? Hindi ko pa binibilang ng maayos, sagot ni Liana. Natakot ako, baka may kapalit. Baka nga si Noel, simula ni Rika. Hindi, putol ni Liana, mabilis. Huwag nating gawing multo si Noel. Tao to. Tao ang may gawa nito. Parang nabigla si Rika sa linong ng sinabi niya. Anong gagawin mo? Hindi agad nakasagot si Liana. Sa kabilang kwarto, narinig niya si Migo na umuubo ulit. Parang may pumipisil sa puso niya. Gagamitin ko, sabi niya sa huli, mababa ang boses. Para kay Migo. Pero itatago ko lahat ng resibo, lahat. Para kung sakaling may humabol sa akin, may maipapakita ko na hindi ko to ginamit sa luho. Pero paano kung galing sa masama? Tanong ni Rika. Kung galing sa masama, sagot ni Liana, mas lalo kong kailangang maging maingat. Kinabukasan, linggo, sinimba si Liana kasama si Migo. Hindi dahil bigla siyang naging santo, kundi dahil kailangan niya ng tahimik na lugar para mag-isip. Sa gilid ng simbahan, may feeding program para sa mga bata. Naandun si Sister Maribel Tuazon. May dalang malaking kaldero ng luga at may ngiting may pagod pero may init. Anak, kuha ka, sabi ni Sister Maribel kay Migo. Pagkatapos kumain ni Migo, lumapit si Liana kay Sister Maribel. Bit-bit ang kaba na parang punit na bag. Sister, mahinang sabi niya, pwede po ba akong magtanong tungkol sa
pera. Tumingin sa kanya si Sister Maribel, hindi nagulat. Parang marami na siyang nakitang ganito sa buhay. Halika, sa gilid tayo. Umupo sila sa bangkong kahoy sa tabi ng halamanan. Nakikinig lang ang madre, walang putol, habang sinasabi ni Liana ang tungkol sa sobre. Hindi niya binanggit ang eksaktong halaga, pero sinabi niyang anonymous at bigla. Natatakot ako. Pagtatapos ni Liana, namamasa ang mata. Baka may kapalit. Baka masira ang anak ko. Huminga ng malalim si Sister Maribel. May mga biyayang dumarating na hindi mo inaasahan, mahinahon nitong sabi. Pero hindi ibig sabihin, isasara mo ang mata mo. Ang payo ko, huwag kang magyabang, huwag kang magkwento kahit kanino, at huwag mong ipapadaan sa kamay ng mga taong may interes. Naalala ni Liana ang mga mata ni Kagawad Tito. Magbukas ka ng hiwalay na alkansya, dagdag ni Sister Maribel. Huwag mong hahaluan ng pang-araw-araw niyong pera. At kung kaya, gamitin mo lang para sa pangangailangan ng bata at sa mga bagay na may resibo. Tumanggo si Liana, parang may natanggap na direksyon kahit papano. Pag-uwi nila ni Migo ng araw ding iyon, bandang hapon, nagulat si Liana nang may kumatok. Hindi tulad ng kay Arlene, maingat, parang ayaw manakot. Pagbukas niya, si Jai Villanueva ang nakita niya, yung bagong medtech sa klinik. May dalang maliit na paper bag na halatang may laman na prutas. Liana, pasensya ka na, sabi ni Jai. Awkward pero sincere. Nabalitaan ko kay Nini na may bata ka, tapos huminto siya, parang iniisip kung tama bang ituloy. May nakita kasi ako kanina. Nanlamig si Liana. Ano? Kaninang umaga, sabi ni Jai, mas bumaba ang boses. Habang papasok ako sa klinik, may lalaking nakatayo sa labas ng compound nyo. Hindi siya mukhang taga rito. Nakakap, naka-jacket, parang nag-aabang. Hindi naman siya nanghaharas, pero nagmamasid. Baka naman, simula ni Liana, pero hindi niya natapos. Nung napansin niyang tinitignan ko siya, dugtong ni Jai, lumakad siya papunta sa kanto. Sinundan ko ng tingin. Paglingon ko ulit, wala na siya. Parang alam niyang may nakapansin. Naupo si Liana sa upuan sa may pinto, hawak ang dibdib. Bakit mo sinabi sa akin to? Dahil ayokong may mangyaring masama, sabi ni Jai. At kasi parang may connection siya nangyayari sa'yo. Hindi ko alam yung buong storya, pero kung may taong ang nagiiwan ng kung anaman sa inyo, baka hindi yan multo. Napatitig si Liana sa kamay niya, na parang nararamdaman pa rin ang bigat ng unang sobre. Sa labas, dumaan ang tricycle. May batang tumawa sa kalye. Parang normal ang mundo. Pero para kay Liana, may bagong pinto na bumukas. Ang posibilidad na may buhay na taong umiikot sa paligid nila. At sa gabiling iyon, habang pinapatulog niya si Migo, naramdaman niyang mas mahigpit ang yakap ng takot kaysa dati. Dahil ngayon, hindi na ito tsismis ng kanto. May ebidensyang may nagbabantay. May nagmamasid. At sa unang pagkakataon, naisip niya, kung may nagbibigay, may dahilan. At kung may dahilan, may panganib. Hindi na nakabalik si Liana sa dati niyang klase ng takot. Yung takot na parang ulam lang sa ulo. Mayon, may katawan na ang pangamba. May cap, may jacket, may paa na marunong maglaho sa kanto kapag may nakapansin. At habang pinipilit niyang patulugin si Migo, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Jai, hindi multo. Ma, bulong ni Migo sa dilim, nakaharap sa dingding pero ramdam niyang pag-alog ng boses. May tao ba sa labas? Nilunok ni Liana ang kaba. Wala anak, narinig mo lang ang tricycle. Pero parang may naglakad. Umupo si Liana sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng bata. Kung may marinig ka ulit, tawagin mo agad ako. Ako ang bahala. Hindi niya sinabi na siya rin may narinig, yung mahinang kaluskos kanina sa ilalim ng pinto. Hindi niya sinabi na bago sila pumasok sa kwarto, sinilip niya ang siwang at may bagong puting sobre na naman. Linggo na naman. Sa mga sumunod na buwan, naging parte na ng kalendar ng katawan ni Liana ang pagdating ng sobre.
Tuwing linggo ng madaling araw, bago pa siya magising ng buo, may pakiramdam na siyang dapat siyang bumangon at tingnan ng pinto. Parang may alarm na hindi tunog, kundi kutob. At tuwing bubuksan niya ang sobre, pareho ang laman. Pera, maayos ang tiklop, walang sulat maliban sa simpleng paalala na para sa pangangailangan. Sa unang buwan, naninginig pa ang kamay niya. Sa ikatlo, mas kontrolado na siya. Pero hindi dahil sanay na siya, kundi dahil natutunan niyang maglaro ng depensa. May hiwalay na alkansya gaya ng payo ni Sister Maribel. May envelope na hiwalay para sa resibo. At may notebook siya na tinawag niyang talaan, kung saan nakasulat ang petsa, halaga at saan ginastos. Kapag may nagtanong, iisang sagot. Overtime, extra cleaning, konting tulong ng kaibigan. Hindi niya sinabi ang sobre kahit kay Aling Perla, kahit tiwala siya roon, dahil alam niyang kapag may nakakaalam, may chismis. At kapag may chismis, may mga taong maghahanap. Nagbago rin ang takbo ng buhay nila, pero dahan-dahan, parang pilit na ayaw ipahalata ng mundo na may gumagaan kahit konti. Nabayaran niya ang 2 buwang atrasado sa upa kay Mang Aris. Nakasabay niya ang ibang nanay sa pila ng bayad, at sa unang pagkakataon matapos mamatay si Noel, hindi siya nagkunwaring nakalimot ng wallet. "Liana," sabi ni Mang Aris, tumatanggap ng pera. "Salamat ha, akala ko magpapalayas na ako." "Pasensya na po," sagot niya, pero ngayong may naibigay siya, may konting tapang sa boses. "Binabawi ko lang po." Sa grocery, nakabili siya ng gatas ni Migo na hindi tingi. Nakabili siya ng prutas, at nang iabot niya kay Migo ang saging, lumiwanag ang mukha ng bata na parang hindi saging ang hawak, kundi laruan. "Ma, may saging tayo?" natatawang tanong ni Migo. "Meron," sabi ni Liana, "at may mansanas din minsan, pero hindi araw-araw ha?" "Opo," sagot ni Migo, at kumagat na parang may piyesta. Sa klinik, natupad ni Liana ang overtime tuwing Sabadong gabi. Madalas kasama lang niya ang guard na si Kuya Baldo at ang tunog ng mop sa malamig na tiles. Napapagod siya, pero mas napapagod siya kapag naiisip niyang baka isang araw matigil ang sobre at bumalik silang pareho sa takot. Isang tanghali, habang nag-aayos siya ng basura sa lab area, lumapit sa kanya si Jai Villanueva. May hawak na clipboard pero ang mukha ay seryoso. "Liana," bulong ni Jai, "pwede ba kitang makausap saglit?" Tumanggo si Liana at sumunod sila sa isang sulok sa may storage. "May nakita akong pareho nung nakaraan," sabi ni Jai. "Hindi ko sinasabi para takutin ka, pero para lang aware ka. Yung lalaking nakakap, may araw na nakita ko siya sa tapat ng klinik. Parang sinisilip ka." Nanlamig ang sikmura ni Liana. "Sigurado ka?" "Oo," sabi ni Jai. "Hindi siya pumasok, nakatayo lang. Tapos nung tumingin ako, umalis din." Pinisil ni Liana ang strap ng bag niya. "May nakilala ka bang mukha? May plate number? Kahit ano?" Umiling si Jai. "Wala. Pero kung may nangyayaring ganito, hindi safe na ikaw lang ang may alam. May lawyer ka na, di ba? Yung friend ni Rika?" Tumango si Liana. "Si Attorney Isabela." "Sabihin mo sa kanya," sabi ni Jai. "Baka kailangan mong gumawa ng paraan, kahit pa simpleng CCTV sa tapat." Napatawa si Liana ng mapait. "CCTV? Ni electric bill nahihirapan ako." Nagtinginan sila at doon naintindihan ni Jai ang bigat ng dinadala. "Sorry," sabi niya, "pero may ibang paraan. Kung gusto mo, tutulungan kitang maghanap ng murang kahit door peephole man lang." Pag-uwi ni Liana, nadatnan niya si Arlene Dizon na tapat na naman. Kasama ang lalaking mas bata, malapad ang balikat at may ngiting hindi magpagkakatiwalaan, si Dino Kabiling. "Oh, ayan na siya," sabi ni Arlene, na parang may ebidensya. "Ikaw na naman, Liana, ang tagal mo nang hindi nagpaparamdam. Anong kailangan nyo?" tanong ni Liana. Pinipigilan ng paninginig. Sumingit si Dino, tumawa ng konti. "Nabalitaan namin may dumadating sa inyo. Linggo-linggo daw.
Wow ha? Baka naman pwedeng mag-share ka naman dyan. Nanlisik ang mata ni Liana. Wala akong alam sa sinasabi nyo. Ay, wag mo kaming gawing tanga. Sigaw ni Arlene sabay turo sa loob. May nakakita sa inyo, nag-grocery ka na. May gatas na si Migo. May prutas. Dati lugaw-lugaw lang, ngayon biglang may mansanas. Lumabas si Migo sa likod ni Liana, hawak ang lumang laruan niyang kotse. Nanlaki ang mata nang makita si Dino. Ma! Mahina niyang tawag. Naku Migo! Biglang lumambot kunwari si Arlene. Halika dito anak, miss ka ni tita. Pero hindi lumapit si Migo, lalong humigpit ang hawak niya sa pintuan. Umalis na kayo, mariing sabi ni Liana. Wala akong ibibigay. Kung may utang si Noel, may papel ba kayo? May resibo? Kasi ako, lahat ng hawak ko resibo. Resibo ka pa, singal ni Dino. Hindi resibo ang kailangan minsan ate. Kailangan, usapan. Lumapit si Dino ng isang hakbang. Parang gusto niyang magpahiwatig na kaya niyang sumugod. Biglang may boses sa likod. Hoy! Si Mang Nestor, may hawak na tabo, lumabas sa bahay nila. Sa tabi niya, si Aling Perla. Matapang ang mata, kahit nanginginig ang kamay. Kung mag-iingay kayo dito, tatawag ako ng pulis, sabi ng Mang Nestor. Hindi kayo malakas dito. Sumingamot si Arlene. Kampi-kampi ha? Sige, tingnan natin hanggang kailan. Bago sila umalis, tumingin si Arlene kay Liana at bumulong ng may lason. Alam kong may pera ka. Kung hindi mo ibibigay sa amin, may paraan kami. Nang makaalis sila, parang nawala ng hangin ang dibdib ni Liana. Umupo siya sa bangko sa harap ng bahay, hawak ang ulo. Liana, sabi ni Aling Perla, umupo sa tabi niya. May tinatago ka ba? Hindi kita i-judge. Gusto ko lang malaman kung may panganib. Umiling si Liana. Ayokong madamay kayo, Aling Perla. Matagal na kitang nakikitang lumalaban, sabi ng matanda. Ang panganib, kusa na yang dumarating. Hindi mo mapipigilan sa pagtatago lang. Kinagabihan, pumunta si Rica kasama si Attorney Isabela Quinto. Si Isabela, maayos ang blouse, may dalang folder, at ang mata ay sanay sa mga taong natatakot. Liana, malumanay na sabi ni Isabela pag upo nila sa mesa. Rica told me something about anonymous envelopes. Totoo? Huminga ng malalim si Liana at tumanggo. Oo, tuwing linggo. Pera, wala akong alam kung sino. Okay, sabi ni Isabela. Unang-una, hindi krimen tumanggap ng anonymous gift kung wala kang kasunduan. Pero may dalawang problema. Una, safety mo. Pangalawa, kung galing sa illegal source, pwede kang madawit kahit wala kang alam. Anong gagawin ko? Tanong ni Liana nang ngingilid ang luha. Magiging maingat tayo, sabi ni Isabela binuksan ang folder. Una, document everything na ginagawa mo na. Pangalawa, huwag mong ipapadaan sa barangay lalo na kung may politikong gustong tumulong. Pangatlo, kung kaya, maglagay tayo ng paraan para malaman kung sino ang nag-iiwan, kahit simpleng trap. Halimbawa, lagyan mo ng maliit na marker powder sa ilalim ng doorknob o kaya maglagay tayo ng maliit na papel sa siwang na mahuhulog kapag may nagpapasok. Napatingin si Liana. Parang delikado. Delikado ang hindi mo alam, sagot ni Isabela. At tungkol kay Arlene at Dino, kung magbanta sila ulit, sabihin mo agad. Pwede tayong magpa-blatter. Habang nag-uusap sila, biglang umubo si Migo sa kwarto. Tumayo si Liana at sinilip ang bata. Pawis ang noo, parang nilalagnat. Kinabukasan, dinala niya si Migo sa klinik para sa check-up. Habang nakapila sila, napansin ni Liana ang isang lalaki sa labas ng gate. Naka-cap, naka-jacket, nakatalikod. Parang normal lang na nag-aabang ng pasyente. Pero nang tumingin si Liana, tumigil ang lalaki, bahagyang lumingon, at sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata nila. Hindi siya multo. Tao siyang may buhay. At sa tingin na yon, hindi kabutihan ang nakita ni Liana. Para iyong paalala, alam kong kung nasaan ka. Sa gitna ng takot, may isa pang bagay na hindi niya inaasahan. Sa bulsa ng lumang bag ni Noel, na matagal na niyang hindi binubuksan, may natagpuan siyang maliit na punit na papel, resibo ng remittance, at sa gilid, may bahagyang marka ng dating stamp na halos mabura, Hiraya Freight Services. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin, pero alam niyang ito ang unang piraso ng susi.
At habang tumitibok ang dibdib niya sa takot at pagtataka, napagtanto niyang ang linggo-linggong sobre ay hindi lang tungkol sa pera. Isa itong pinto na unti-unting bumubukas, papunta sa katotohanang ikinamatay ni Noel, at sa panganib na maaari pang tumapos sa kanila kung hindi siya kikilos. Hindi na nawala sa isip ni Liana ang dalawang bagay na sabay bumigat sa dibdib niya. Ang mata ng lalaking nakakap sa labas ng klinik at ang punit na papel na may marka ng Hiraya Freight Services. Para siyang nakahawak sa dulo ng sinulid. Hindi pa niya nakikita ang buong tela, pero alam niyang may nakatali rito. At kapag hinila niya, may lalabas na masakit. Kinagabihan habang tulog si Migo at maingat na humihilik, inilabas ni Liana ang lumang bag ni Noel mula sa ilalim ng kama. Noon niya lang ulit binuksan ng buo, kasi kahit amoy na lang ng asawa niya ang natira roon, parang masyadong matalim para sa puso. Hinipo niya ang mga bulsa, ang lumang ID lace, ang maliit na keychain na may punit na goma. Tapos, sa pinakailalim, may kahon na karton, pinagtagpi ng tape. Sa ibabaw, may sulat kamay na pamilyar. Tools. Hindi ito tools na martilyo. Tools ni Noel lagi ay maliit na pang-ayos ng bike, Allen key, mini wrench. Pero nang buksan ni Liana, papel ang bumungad. Mga resibo, lumang remittance slip, isang tinukplit na papel na parang itinago ng minadali. At sa ilalim, may isa pang mas luma, isang maliit na note na may address. Binasa niya ng ilang ulit, dahan-dahan, parang ayaw niyang paniwalaan ang letrang nakasulat. Block 7, Old Warehouse Row, Cainta Industrial, Gate 3. At sa gilid ng papel, halos mabura. May stamp din na kapareho ng nasa punit na resibo. Hiraya Freight Services. Nanlamig ang daliri niya. Hindi ito address ng bahay. Hindi ito address ng tao. Bodega ito. Industrial. Anong ginagawa mo dyan, Noel? Bulong niya sa dilim. Hindi siya sumagot ng hangin. Kinabukasan, maaga siyang nag-message kay Rika. May nakita ako. Kailangan kita. Pagkatapos, kay Jai. Pwede ka ba sumama? Importante. At kay Attorney Isabela, may address ako. Kailangan ko ng payo at kasama. Nagkita sila ng tapat ng simbahan bandang tanghali para hindi sila halatang parang may misyon. Si Rico, hindi. Si Rika, may dala pa ring bag ng sinulid, pero mayon may dalang kaba sa mata. Si Jai, naka-plain shirt, simple lang, pero alerto. Si Attorney Isabela, diretso ang tindig, parang kahit saan mo ilagay, alam niyang may karapatan siyang tumayo roon. Yan yung address? Tanong ni Isabela nang ipakita ni Liana ang papel. Oo, sagot ni Liana, at may stamp, Hiraya Freight. Napatingin si Jai. Parang narinig ko na yan, sabi niya. Hindi ba yan yung trucking na dati may mga van na dumadaan dito? Posible, sabi ni Isabela. Pero ang mas mahalaga, bakit may kinalaman si Noel sa bodega? Umiling si Liana. Hindi ko alam, kaya gusto kong puntahan. Liana, mahina ngunit matigas na sabi ni Isabela. Hindi tayo pupunta kung walang plano. Unang rule, walang hero dito. Pangalawa, kapag may nakita tayong delikado, lalabas tayo agad. Pangatlo, hindi mo haharapin mag-isa kahit anong mangyari. Tumanggo si Liana. Opo. Nag-commute sila papuntang Cainta. Habang umaandar ang jeep sa kahabaan ng highway, nakatingin si Liana sa mga dumaraang tindahan at billboard. Pero ang utak niya nasa ibang lugar. Nasa gabing namatay si Noel. Nasa ospital na amoy antiseptic. Nasa kamay ng asawa niyang malamig na habang pinipilit niyang hawakan ng init. Pagdating nila sa industrial area, iba ang hangin. Amoy diesel, alikabok at bakal. May mga truck na dumadaan. May mga lalaking may helmet. May mga bodega na parang mga higanting kahon. Hinahanap nila ang Old Warehouse Row, Gate 3. At nang makita nila, parang sinuntok si Liana ng katahimikan. May tarpaulin na punit at kupas, nakasabit sa gilid ng gate. Hiraya Freight Services. Closed. Ang malaking pintuan, kalawangin. Ang paligid, damo at basura. Parang iniwan na ng buhay. Dito,
Bulong ni Liana, halos hindi marinig. Okay, sabi ni Isabela. Huwag tayong pumasok agad. Tignan muna natin. Lumapit si Jai sa gate, sumilip sa siwang. May tao, sabi niya. Mas bumaba ang boses. May guardhouse. Sa guardhouse, may isang matandang lalaki. Manipis ang buhok, puti ang kilay, at may hawak na lumang radyo. Nang mapansin niya sila, tumayo ito ng larahan, parang masakit ang tuhod. Lumabas siya, hawak ang flashlight kahit tanghali. Sino kayo? Tanong niya, paos ang boses. Lumapit si Isabela ng una, parang siya ang shield. Good afternoon po. Naghahanap lang kami ng tao. May kinalaman sa Hiraya Freight. Biglang kumunot ang noo ng matanda. Sarado na to. Wala na dito. Tao lang po, singit ni Liana, hindi na nakatiis. Si Noel Sarmiento? Kilala niya po ba? Sa banggit ng pangalan, nag-iba ang mukha ng matanda. Parang may biglang humila ng kulay sa balat niya. Namutla, at ang mata niya parang nakakita ng multo. Pero hindi sila ang multo. Siya ang nakakita ng alaala. Noel, pabulong niya. Sarmiento? Tumanggo si Liana nanginginig. Asawa ko po, namatay po siya sa hit and run. Pero may nakita akong, pinakita niya ang papel. May address po siya dito. Napahawak ang matanda sa dibdib, parang hinihingal. Akala ko hindi mo na malalaman. Nagkatinginan sina Isabela at Jai. Si Rika napasandal sa gate, parang biglang sumikip ang mundo. Ano pong ibig sabihin niyo? Tanong ni Isabela, maingat. Hindi kayo dapat nandito, sabi ng matanda, nanginginig ang boses. Mapapahamak kayo. Kung may panganib, sabi ni Isabela, mas kailangan naming malaman. Sino po kayo? Rogelio, sagot ng matanda, parang hirap sa pag-aamin. Rogelio Ging Malabed, dating guard dito. Gayon, bantay na lang ng nakaraang hindi matahimik. Parang may kumaluskos sa loob ng gate. Napalingon si Jai, alerto. May iba pa dito? Umiling si Rogelio. Wala, pero may mga taong may mata kahit wala sila. Nanlamig si Liana, parang narinig niya ang sariling hinala. Rogelio, sabi niya lumapit pa. Anong nangyari kay Noel? Bakit may address siya dito? Saglit na tumahimik ang matanda, parang lumulunok ng bato. Sige, sabi niya sa huli. Pero wag dito, sa loob, sa guardhouse. Mabilis lang. Pumasok sila sa guardhouse. Amoy lumang kape at sigarilyo. May lumang upuan na plastik. May kalendar na taon pa yata ng nakaraang administrasyon. Umupo si Liana, halos hindi makahinga. Makinig ka, sabi ni Rogelio diretso kay Liana. Yung asawa mo, hindi siya empleyado dito. Rider siya, oo. Pero may gabi na nag-deliver siya dito ng package. Late na, halos sarado na. Pinapasok siya kasi may utos. Anong utos? Tanong ni Liana. May kargamento, sagot ni Rogelio. At ang kamay niya nanginginig sa tuhod. Hindi dapat lumalabas, pero may mga taong naglabas. Mga kahon na nakabalot, walang label. Tapos may dumating na van, walang plaka. Illegal? Bulong ni Jai. Tumanggo si Rogelio. Hindi ko alam anong laman pero alam kong mali kasi tahimik lahat. Walang ilaw halos. At may isang lalaki na nagsabing, walang dapat makakita. Humidpit ang kamay ni Liana sa upuan. At nakita ni Noel? Oo, sagot ni Rogelio. Nakita niya. Hindi niya sinasadya, akala niya normal na delivery. Pero nung napansin nilang may nakakita, hinabol siya palabas. Hinabol? Halos pumutol ang boses ni Liana. Oo, sabi ni Rogelio. Hindi ko sila nakita ng malinaw pero narinig ko. Sakyan mo! Sigaw nila. Tumakbo si Noel, lumabas siya sa gate, sumakay sa motor niya at umalis. Pero namatay siya sa hit and run, sabi ni Liana, nanginginig. Dahan-dahang tumanggo si Rogelio. Hindi aksidente yon. Parang gumuhit ang kidlat sa ulo ni Liana. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang tawag ng pulis, ang putol-putol na balita, ang sabi nila na bangga, tumakas ang sasakyan. Ang tanong niya noon,
Bakit walang nakakita? Bakit walang plaka? Bakit parang ang bilis ng lahat? Sinadya, bulong niya, at tumulo ang luha. Naglabas si Isabela ng maliit na notebook. Rogelio, sino ang nag-utos? Sinong tao ang nasa loob? May pangalan ka ba? Umiling ang matanda. Hindi ko alam lahat, pero may isang palaging nandito noon. Operations Head, si Gavino Lacerna. Napataas ang kilay ni Isabela. Gavino Lacerna. Tumanggo si Rogelio. Siya ang nag-aayos ng papel. Siya ang nag-uutos sa guard kung sino papasukin. At pagkatapos ng gabing yon, biglang nagbago lahat. May nagsara, may nawala, at ako, pinasahuran para manahimik. Pinapasahod? Tanong ni Jai. Oo, sagot ni Rogelio at napatingin kay Liana, puno ng guilt. At yung tungkol sa sobre, nanigas si Liana. Alam nyo? Hindi ko personal na ginagawa, sabi ni Rogelio, pero alam ko kung sino ang nag-uutos. May taong takot na magsalita ka. May taong gustong bayaran ka para manahimik. Sinong tao? Tanong ni Liana halos sumigaw. Huminga ng malalim si Rogelio, parang bibigay ang puso. Si Gavino. Siya ang nagpapadala o may pinapadala siya. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Ang pera, hindi pala biyaya, hindi pala si Noel, hindi pala multo. Kabayaran ito. Kabayaran sa katahimikan niya. Napapikit si Liana, nanginginig. Sa isang iglap, lahat ng ginawang paghinga ng sobre, lahat ng gatas, prutas, bayad sa upa, parang naging madumi sa loob niya, hindi dahil ginamit niya, kundi dahil alam niyang may dugo itong kasamang hindi niya alam. Liana, mahinang sabi ni Isabela, hinawakan ng balikat niya. Huminga ka. Hindi ko, napasingot si Liana. Hindi ko alam. Diyos ko, Noel. Sa labas ng guardhouse, biglang may tunog ng sasakyan na huminto sa malapit. Napalingon si Jai, mabilis tumayo, sumilip sa bintana. May van, bulong niya. Puting van, walang plate sa harap. Nanlamig si Isabela. Rogelio, may ibang daan palabas? Umiling si Rogelio, nanginginig. Gate lang, pero kung lalabas kayo, huwag kayong tumingin sa kanila. Huwag kayong magtagal. Sabihin yung naligaw lang. Tumayo si Liana, nanginginig ang tuhod pero mas matigas ang mata. Sa puntong yon, may isang bagay siyang malinaw. Hindi na siya pwedeng maging tahimik na lang. Dahil kung pera ang kapalit ng katahimikan, ibig sabihin may taong guilty, may taong natatakot, at ang takot nila maaaring pumatay ulit. Habang papalapit ang tunog ng yapak sa labas, hinigpitan ni Liana ang hawak sa papel na may address at sa unang pagkakataon matapos mamatay si Noel, nakalamdam siya ng ibang uri ng galit. Hindi yung galit na maingay, kundi yung galit na kayang magtulak sa'yo para lumaban kahit nanginginig ka. Hindi tumigil ang oras kahit kumakabog ang dibdib ni Liana. Sa loob ng guardhouse, nakadikit pa rin sa hangin ang pangalan ni Gavino Lacerna. At sa labas, unti-unting lumalapit ang yabag ng mga taong hindi dapat nandito. Ramdam ni Liana ang pagbigat ng paligid, parang ang lumang bodega biglang nagising. Liana, bulong ni Attorney Isabela Quinto, mahigpit ang hawak sa balikat niya. Steady, hindi tayo lalaban dito. Lalabas tayo, then we move. Sa bintana, nakasilip si Jai Villanueva, naninigas ang leeg. 2, bulong niya. 2 lalaki, papunta dito. Si Rica Magsino, kahit palaban ang bibig sa palengke, ngayon ay nakayakap sa bag niya na parang shield. Grabe yan, parang nasa pelikula, bulong niya, pero kita sa mata ang takot. Hindi to pelikula, pabulong na sagot ni Liana. Totoo to. Umubos si Rogelio, ging malabid at tumayo, nanginginig ang tuhod. Makinig kayo, sabi niya, paos. Ako ang haharap sa kanila. Sabihin ko na may nagtatanong lang. Kayo, dahan-dahan kayong lalabas at liliko kayo sa gilid. Sa likod ng lumang container, may maliit na siwang doon papuntang kabilang bakod. Hindi siya main gate pero kaya nyo. Napatingin si Isabela. Sigurado ka? Oo, sagot ni Rogelio. Pero bilisan nyo. At Liana,
Tumingin siya direkto kay Liana, puno ng pagsisisi. Patawad, kung nagsalita ako noon, baka buhay pa. Hindi mo kasalanan mag-isa, sagot ni Liana, kahit nanginginig ang boses. Pero ngayon, kailangan nating matapos to. Sabay-sabay silang kumilos. Si Isabela ang nauna, si Jai sumunod, si Rika sa likod, at si Liana ang huli. Bit-bit ang papel na may address at ang bigat ng katotohanan. Paglabas nila sa guardhouse, sumulubong ang hangin na amoy kalawang. Sa gilid, nakita nila ang puting van na nakahinto sa di kalayuan at dalawang lalaking nakaitim na jacket ang papalapit. "Rogelio," sigaw ng isa, boses na sanay mag-utos, "may tao kang pinapasok dito?" Tumayo si Rogelio sa harap, kunwari kalmado. "Wala po, sir. May naligaw lang na nagtatanong kung sarado na. Pinauwi ko na." "Sigurado ka?" Tanong ng isa, lumingalinga, mata na parang scanner. Habang abala sila kay Rogelio, dumulas ang grupo ni Liana sa likod ng lumang container. Si Jai ang unang sumilip sa siwang sa bakod. May butas na parang dati pang dinaanan ng mga pusa. Tinulungan niya si Rika, saka si Liana. Pagkababa ni Liana sa kabilang side, napadapa siya sa lupa. Kumapit si Isabela sa braso niya. "Okay ka?" bulong ni Isabela. Tumanggo si Liana, pero hindi dahil okay siya, kundi dahil wala silang oras para umiyak. Tumakbo sila papalayo, dumaan sa masikip na alley sa likod ng mga bodega. Hindi sila huminto hanggang makarating sa kalsada kung saan may dumadaang jeep. Pagkasakay nila, saka lang bumuhos ang panginginig ng kamay ni Liana. Parang ngayon lang pinayagan ng katawan niyang maramdaman ng takot. "Lian," bulong ni Rika, namumulang mata. "Anong gagawin natin? Baka sundan tayo." "Hindi tayo uuwi agad," mabilis na sabi ni Isabela. "We go somewhere public, then we plan." Sa isang maliit na karinderya malapit sa terminal, doon sila umupo. Umorder si Jai ng tubig at tinapay. Hindi para kumain, kundi para may dahilan silang nandoon. Ang mga tao sa paligid, kumakain at nagtatawanan, walang ideya na may 4 na taong halos mabali ang mundo sa likod ng ngiti. Nilabas ni Isabela ang notebook niya. "Okay," sabi niya, seryoso. "We have a name, Gavino Lacerna. We have a witness, Rogelio, at may pattern ng payments, yung mga sobre. The question is, anong gusto nila? Silence. So we'll do the opposite. We'll document, then go to the right people." "Natatakot ako," umamin si Liana, halos pabulong. "Baka umabot kay Migo." Tumanggo si Isabela. "That's why we do this carefully. Hindi tayo magpapakabida. May mga legal steps." "Pulis?" tanong ni Jai. "Pulis, pero hindi kung sino-sino," sagot ni Isabela. "Kailangan ng investigador na hindi easily influenced. May kilala ako, Lieutenant Camilo Rivas. Matagal na yang nag-iimbestiga ng freight-related cases. Tahimik pero matalas." Napatitig si Liana sa mesa. Sa isip niya, bumalik ang mukha ni Migo, yung tanong niyang, "Natatakot ka ba, ma?" Hindi niya pwedeng hayaang lumaki ang anak niya na ang nanay niya laging umiilag. "Kailangan kong itigil to," sabi ni Liana, mas matatag ang boses. "Hindi ako papayag na pera ang kapalit ng katahimikan ko." Sa mga sumunod na araw, naging doble ang buhay ni Liana. Sa umaga, tagalinis sa klinik, nanay na nagluluto ng lugaw at naglalaba. Sa gabi, tahimik na nag-iipon ng ebidensya. Mga sobre, listahan ng petsa, larawan ng sulat kamay, resibo ng ginastos. Pinayuhan siya ni Isabela na huwag hawakan ng pera kung hindi kailangan, at kung gagamipin, laging may resibo. Pero hindi tumigil ang mundo sa bag-ikot. Isang gabi, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Liana, si Arlene Dizon at Dino Kabiling na naman, pero ngayon, mas agresibo ang aura. Parang may bago silang lakas ng loob. "Oh, Liana," sabi ni Arlene, nakamising pilit. "Narinig ko may pinuntahan ka raw, may budega-budega ka pang naalalaman." Namlamig si Liana. "Paano nila nalaman?" "Wala akong alam," sagot niya, pilit kalmado. Lumapit si Dino, pinisilang gilid ng pinto. "Huwag mo kaming lokohin. Ang dami mong biglang pera tapos bigla kang mawawala maghapon? Saan ka galing? Sino kasama mo?" Sa likod ni Liana, lumabas si Migo, may hawak na lumang kotse. Kita sa mata ng bata ang takot. "Umalis na kayo," mariing na sabi ni Liana, humakbang para takpan si Migo. "Bakit?"
Singhal ni Arlene. Baka gusto mo isumbong namin sa barangay. Sabihin namin na may illegal kang tinatanggap. Baka gusto mo si Kagawad Tito ang kausapin sa'yo. Baka doon ka matuto. Sumikip ang sikmura ni Liana. Parang nagtagpo ang lahat ng mapanganib na tao sa buhay niya. Si Arlene, si Dino, si Tito, at yung hindi pa niya nakikita, si Gavino. Arlene, sabi ni Liana, mababang boses pero matalim. Kung may problema ka sa akin, ako ang kausapin mo. Huwag mo nang idamay anak ko. Biglang ngumisi si Dino. E di, bigyan mo kami. Wala akong ibibigay. At doon, biglang inabot ni Dino ang braso ni Liana. Hindi para saktan agad, kundi para ipakita na kaya niya. Napasigaw si Migo. Ma! Sa mismong sandaling iyon, may sumigaw sa labas. Hoy! Si Mang Nestor at Aling Perla Yumul ang dumating, kasama ang dalawang kapitbahay. Si Kuya Baldo na guard, nakapambahay, at si Aling Vanji na marites, pero ngayon gulat na gulat sa nangyayari. Anong ginagawa niyo dyan? Sigaw ni Mang Nestor, kahit halatang masakit pa ang katawan niya. Bitaw si Dino, umatras. Wala, nag-uusap lang. Sa laki ng boses niyo, usap ba yan? Sagot ni Aling Perla, matalim. Napaatras si Arlene, pero bago umalis, bumulong siya kay Liana. Sige, kung ayaw mo, kukunin namin sa iba. Nang tuluyan silang umalis, nanginginig si Liana sa pinto. Umiyak si Miko. Tahimik lang, parang hindi alam bakit may mga taong gustong manakit. Liana, sabi ni Aling Perla, lumapit at hinawakan ang kamay niya. Hindi na to biro. Mag-ingat ka. Kinabukasan, nakita si Isabela at Lieutenant Camilo Evas sa isang maliit na opisina malapit sa munisipyo. Si Lieutenant Rivas, payat, may mata na parang laging nagbabasa ng tao. Tahimik siya magsalita, pero bawat salita may timbang. Mrs. Armiento, sabi niya kay Liana, hindi ko kayo pangakuan ng mabilis na hustisya, pero kung tama ang hinala ninyo na ang hit and run ay planned, may kaso tayo. Kailangan natin ang witness statement ni Rogelio at kailangan natin matrace ang source ng pera. Paano? Tanong ni Liana, nanginginig ang boses. Set up, sagot ni Rivas. Kung totoo na linggo-linggo may sobre, gamitin natin yun. Hindi kayo gagalaw mag-isa. May magbabantay, may magdo-document, at kapag may contact, text, tawag, kahit anong utos, itrace natin. Tumanggo si Liana kahit kumakabog ang puso. Gagawin ko. Dumating ang linggo na parang bagyo na may tahimik na ulan. Maaga pa lang gising na si Liana, nakaupo sa sala, habang si Migo ay nasa kwarto, binantayan ni Rika. Sa labas, may dalawang plainclothes na pulis sa kanto at isa bang nakapwesto sa tapat ng tindahan ni Aling Vanji, kunwari bumibili. Sa ilalim ng pinto, may marahang kaluskos. Hindi na siya nagulat, pero ang katawan niya nanigas pa rin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nandoon ang sobre. Mas makapal ngayon, may kasama pang maliit na papel. Huwag ka nang mag-usisa. Humigpit ang panga ni Liana. Ito na ang patunay. Alam nila. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Tumitig siya kay Isabela na nasa gilid, nakahanda ang recorder. Sinagot ni Liana, nanginginig, pero matatag. Hello? Isang boses ng lalaki. Malamig, parang walang emosyon. Mrs. Sarmiento, huwag mong sirain ang buhay ng anak mo. Napapikit si Liana. Sino ka? Huwag ka nang magtanong, sagot ng boses. Pera na yan. Tapos na dapat. Kung kailangan mo pa, sabihin mo. Pero kung mag-iingay ka, mawawala ang mga taong mahal mo. Sa senyas ni Lieutenant Rivas, sinubukan nilang itrace ang call. Tumagal lang ng ilang segundo tapos naputol. Pero sapat na ang ilang segundo para magsimula ang habulan. Sa loob ng 2 linggo, sa tulong ng telecom request at pattern ng contact, nakuha nila ang lead. Ang number ay dumaan sa prepaid batch na konektado sa isang taong kilala sa logistics network, isang pangalan na bumalik sa report, Gavino Lacerna. At sa pag-ipit kay Gavino, unti-unting lumabas ang mas malaking isda, ang financier, ang tao sa itaas, ang negosyanteng may kapangyarihan at koneksyon, Severo Baluyot. Nang mabasa ni Liana ang pangalang iyon sa papel ni Isabela, nanlamig siya. Hindi na ito simpleng bodega. Ito ay sistema, at si Noel, isang rider, ay naging aberya sa kanila. Hindi madali ang sumunod.
May mga araw na ayaw lumabas si Migo sa bahay. May mga araw na si Liana, kahit nasa klinik, nararamdaman niyang may matang sumusulod. Pero sa bawat hakbang, may kasama na siya. Si Sabela, si Jai, si Rika, si Namang Nestor at Aling Perla, at si Lieutenant Rivas na tahimik pero gumagalaw. Lumipas ang mga buwan. Umusad ang kaso. Naging public ang pangalan ni Severo sa investigasyon at doon nag-iba ang ihip ng hangin dahil kapag lumabas sa liwanag ang isang taong sanay magtago sa dilim, marami ring lumalabas na dating tahimik. Isang araw, sa klinik, tinawag siya ni Dr. Celso. Liana, Sabi ng doktor, may kakaibang tono, hindi na puro lamig. Narinig ko ang nangyari. Hindi ko alam ang buong detalye pero humanga ako sa tapang mo. Hindi alam ni Liana kung anong isasagot. May partner hospital kami, dugtong ni Dr. Celso. May training sila para sa caregivers at ward clerks. Kung gusto mo, i-refer kita. May scholarship slot na hindi pa napupuno. Kailangan ng taong masipag at maaasahan. Parang napahinto ang mundo ni Liana. Dok, totoo po. Tumanggo si Dr. Celso. Oo, at hindi ito limos. Pinaghirapan mo to. Kailangan mo lang mag-commit. Pag-uwi niya, sinabi niya kay Sister Maribel. Tumawa ang madre, masaya. Sabi ko sa'yo anak, sabi nito, hindi multo ang kabutihan. Minsan, sarili mong tapang ang nagbubukas ng pinto. Lumipas ang ilang taon. Hindi naging fairy tale, pero naging totoo. Naging certified caregiver si Liana at kalaunan ward clerk. May regular na sweldo, si Migo mas healthy na, nakakapaglaro na nang hindi agad hihingal. Si Mang Nestor at Aling Perla, tinulungan niyang magsimula ng maliit na sari-sari store gamit ang legal na settlement na nakuha matapos ang conviction at restitution process, hindi galing sa sobre, kundi galing sa hustisyang pinaglaban. Si Arlene, matapos mapahiya at madawit ang pangalan sa blotter, napilitang lumayo at magtrabaho. Isang araw, tahimik siyang dumating sa puntod ni Noel, kasama si Migo. Hindi na siya maingay. Liana, sabi ni Arlene, mahina, walang yabang. Patawad, natakot lang din ako noon, nagutom, pero mali ako. Hindi agad sumagot si Liana. Tinitigan niya ang lapida ni Noel, ang pangalan na matagal niyang binubulong sa dilim. Ngayon, kaya na niyang sabihin ng hindi naninginig. Hindi ko makakalimutan, sagot ni Liana, pero pwede akong magpatawad kung magbabago ka. Tumanggo si Arlene at umalis na parang pagod na pagod. Sa huling gabi ng taon na iyon, nakaupo si Liana sa bintana, hindi na para magtanong sa hangin, kundi para magpasalamat sa buhay na muling umusad. Sa tabi niya si Migo, mas matangkad na, hawak ang notebook na may honor stickers. Ma, tanong ni Migo, yung mga sobre, babalik pa ba? Ngumiti si Liana, hinaplos ang ulo ng anak. Hindi na anak. Sayang, sabi ni Migo, inosente. Tumawa si Liana, totoong tawa, hindi pilit. Hindi sayang, kasi ang kapalit nun, katahimikan, at hindi tayo binili, lumaban tayo. Tumanggo si Migo, parang naiintindihan kahit bata. Proud ako sa'yo, ma. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na hinahanap ni Liana ang boses ni Noel sa hangin. Ramdam niya ito sa bawat hakbang na ginawa niya, sa pagpili niyang ang totoo ang sundan, hindi ang pera. Sa pagpili niyang ang takot ay gawing tulay, hindi kulungan.